Mark Magsayo, sasabak nga po sa undercard ni Ryan Garcia versus Conor Benn ngayong September 12. Makakalaban po niya ang undefeated Mexican-American na si Andres Cortez. May kartadang 25 wins, 13 KOs, wala pang talo. 10 rounds ang bakbakan sa lightweight division, gaganapin sa September 12 Las Vegas. Sa ngayon may kartada si Magsayo na 29 wins, 19 KOs, may dalawang talo. Main event ang Ryan Garcia versus Conor Benn. Co-main event ang laban ni Jai Opitaya versus Noel Micaelian. Undercard nga po ang Magsayo versus Andres Cortez. So good luck mga boss sa mga pumapaldo sa mga laban. Samantala may laban din po si Magic Mike Plania ngayong August 15. Makakalaban po ni Mike Plania ang 42 anyos na si Luis Eduardo. May kartadang 23 wins at 20 rin ang kanyang talo. Halos pantay lang ang panalo at talo mga boss. Sa ngayon may kartada si Mike Plania na 31 wins, 18 KOs, may 5 talo. Huling laban ni Mike Plania natalo kay Omar Trinidad. Nangyari pa ito noong January 2025. So matagal na rin na bakante si Mike Plania mga boss. Ito ang kanyang comeback fight. Wag lang masilat si Mike Plania dito kay Luis Eduardo. Edad 42 na ito mga boss. Gaganapin ang bakbakan na ito sa Miami, Florida. Sa iba pang balita, Yukinori Oguni na tumalo kay Marlon Tapales. Muli na namang sasabak sa ring mga boss. Makakalaban po niya ang Japan-based Filipino contender na si Alex Santissima Jr. ngayong August 16 sa Japan. 10 rounds ang bakbakan sa Super Bantamweight Division. Ito rin ang muling laban ni Yukinori Oguni matapos ang kanyang impresibong panalo kontra Marlon Tapales. Malay natin may pagkakataon si Alex Santissima Jr. na talunin si Oguni. Sa iba pang balita, Jaron Ennis sinabing si Beryl Ortiz ang pinakamadaling talunin sa 154 pounds ngayon. Mahilig umano si Beryl Ortiz na sumabay ng suntok mga boss. Kaya mas madali raw ito talunin para kay Jaron Ennis. Ito nga po ang inaabangan na bakbakan sa super welterweight. Dati pa nga nung nasa welterweight silang dalawa inaabangan na ang laban pero hindi natuloy. Sa ngayon hawak ni Jaron Ennis ang Unified WBA and WBO belt. Sa iba pang balita ayon sa post ng World Boxing News, sinabi ni Terence Crawford na ginawa niya ang lahat noon para ikasa ang laban kay Manny Pacquiao noong parehas na nasa top rank pa sila. Naniniwala umano si Terence Crawford na kaya niyang i-knockout si Manny Pacquiao. Sa estilo umano ni Pacquiao na sugod ng sugod, mas madali para kay Terence Crawford na huliin si Pacquiao at i-knockout. So 1000% umano ang tiwala ni Crawford na kaya niyang todasin si Pacquiao mga boss. So ginawa daw niya ang lahat noon ng paraan para maikas ang kanilang bakbakan pero hindi nga po natuloy. So naniniwala ba kayo kay Crawford mga boss na kaya niyang patulugin si Manny Pacquiao? Patapos na rin ang karera ni Manny Pacquiao noon nung pasikat na si Terence Crawford. Ang kalakasan talaga ni Manny Pacquiao mga boss mula 2006 hanggang 2012.